Sa mundong ito mayroong isang uri ng nilalang na kilala bilang Yoma at partikular nilang kinakain ang mga panloob na organo ng mga tao. Hindi lamang sila nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan sa pakikipaglaban ngunit nagtataglay din sila ng katalinuhan at tuso na higit pa sa mga tao. Sa bawat oras na nilalamon nila ang isang tao nakukuha nila ang mga alaala ng taong iyon at maaaring mag-transform bilang isang tao na nagtatago sa kanila. Sa gitna nito maraming mga batang babae ang biglang lumitaw na nakikipaglaban sa Yoma. May hawak silang sandata na tinatawag na Claymore at sa gayon ay tinutukoy sila ng mga tao bilang Claymore. Isang araw ang nayon ay biglang sinalanta ng Yoma at 6 na taga-nayon ang nakatagpo ng isang kapuspalad na kapalaran. Ang takot at paghihinala ay humahawak sa puso ng mga taga-nayon na ang ilan ay naghihinala pa nga sa isa't isa bilang Yoma. Upang mailigtas ang nayon mula sa panganib nagpa siya ang punong nayon na kunin ang organisasyon ng Claymore upang alisin ang Yoma. Gayunpaman ang desisyong ito ay nahaharap sa pagsalungat dahil si Claymore ay kalahating tao at kalahating Yoma na nilalang. May isang pag-aalala na sila masyadong ay maaaring matupok ng kanilang pagiging demonyo at pumatay sa lahat. Gayunpaman nang dumating ang Claymore sa susunod na araw na tuklasan nila na ang kalahating tao kalahating Yoma Claymore ay isang magandang batang babae. Gayunpaman ang kanyang mga nakakatakot na mga mata ay may kulay pilak. Sinasabing ang mga mata ng Claymore ay nagiging ginintoang kapag sila ay nakikipaglaban sa Yoma. Ang pagdating ng Claymore ay hindi nakakakuha ng mainit na pagtanggap mula sa mga taga-nayon. Tanging si Ricky isang batang lalaki mula sa nayon ang sumusunod sa kanya. Sa kanyang unang pakikipagtagpo kay Claymore hindi niya alam ang kanyang nakakatakot na kalikasan. Naintriga ang dalaga sa taong ito na hindi natatakot sa kanya. Sa kanilang pag-uusap nalaman ni Ricky na ang pangalan ng babae ay Claire at ang Claymore ay isang pangkalahatang termino lamang na ginagamit ng mga tao upang tukuyin sila ni Ricky. Higit sa sino man nananabik si Claire na alisin ang Yoma dahil ang mga unang biktima ng pag-atake ng Yoma sa nayon ay ang kanyang mga magulang. Siya at ang kanyang kapatid ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago ng magkamalay si Ricky ang Yoma ay nawala ng walang bakas. Sa kasalukuyan sila ay nanunuluyan sa tahanan ng isang taga-nayon pagdating ng oras ng pagkain. Nagpaalam si Ricky kay Claire balak nang umuwi. Gayunpaman ang naghihintay sa kanya sa bahay ay isang eksenang katulad ng impyerno. Malapit nang mamatay sina uncle at auntie at ang Yoma na ninanamnam ang masarap na pagkain ay walang iba kundi ang sarili niyang nakaligtas na kuya. Lumalabas na sa gabi ng pag-atake ng mga Yoma sa nayon ang kanyang kapatid ay nilamon din ng mga Yoma. Kasunod nito ipinalagay ng Yoma ang hitsura ng kanyang kapatid at pumasok sa nayon. Araw-araw random siyang pumipili ng isang mapalad na biktima upang maging kanyang pagkain. Hindi niya inaasahan na kukuha ng Claymore ang punong nayon. Plano ng Yoma na magkaroon ng isang huling kapistahan bago tumakas. Hinampas niya ng suntok si Ricky at naghanda para lumunin siya ngunit dumating si Claire sa oras sa isang kritikal na sandali. Nang una niyang makilala si Ricky naramdaman niya ang malakas na aura ng isang Yoma sa paligid niya. Naghinala siya na malapit ang Yoma kay Ricky kaya palihim niya itong sinundan dito. Nang walang pag-aalinlangan muling pinakawalan ni Claire ang kanyang Yoma power at mabilis na pinugutan ng ulo ang Yoma. Sa wakas ay napagtanto ni Ricky kung gaano kalakas si Claymore bagamat tila sila ay mga batang babae ngunit mas makapangyarihan sila kaysa kay Yoma. Matapos alisin ng Yoma agad na umalis si Claire sa nayon. Gayunpaman si Ricky ay pinalayas ng nayon ng mga natakot na taga-baryo na naniniwala na maaaring siya ay isang nakatagong Yoma tulad ng kanyang kapatid. Dahil wala nang mapupuntahan gumagala si Ricky at tuluyang bumagsak sa desyerto. Kapag siya ay nagkamalay natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang lungsod. Natuklasan pala ni Claire ang walang malay na si Ricky at dinala siya sa bayan para magpagamot na sumasakop sa lahat ng kanyang gastos sa tirahan. Gusto ni Ricky na mahanap si Claire at ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit isang lalaki ang lumapit sa kanya at ipinaalam kay Ricky na ang Claymore ay naghihintay sa kanya sa kagubatan. Gayunpaman sa pagdating na pagtanto ni Ricky na ang Claymore sa kagubatan ay hindi ang babaeng kilala niya. Kaya kinain ng Yoma ang utak ng isang Claymore na pinahintulutan itong magkaila bilang isang Claymore. Sa isang kritikal na sandali biglang lumitaw si Claire at ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay alisin ang Yoma na ito. Gayunpaman ginagamit ng Yoma si Ricky bilang isang hostage na pinilit na ihulog ni Claire ang kanyang sandata.
Upang mailigtas si Ricky nag-aatubili na iniwan ni Claire ang kanyang sandata at agad na umatake ang Yoma na tinutusok ang tiyan ni Claire gamit ang kanyang braso. Gumanti si Claire sa pamamagitan ng paghagis ng Yoma sa bangin at sinamantala ang pagkakataong makuha ang kanyang sandata. Muli niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa Yoma, muling lumitaw ang kanyang mga gintong iris na may mabilis na hampas. Pinugutan niya ng ulo ang Yoma, kasabay nito ang kanyang sugat ay nagsimulang maghilom upang maiwasang sisihin ni Ricky ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Claire na hindi niya iniwan ang kanyang sandata para lamang iligtas siya, ngunit ginawa niya ito upang maalis ang Yoma sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng kanyang mga salita, taos-pusong ipinahayag ni Ricky ang kanyang pasasalamat sa kanya nang makita si Ricky na inabandona ng nayon. Naalala ni Claire ang sarili niyang masasakit na karanasan noong bata pa siya na determinadong protektahan siya. Nagpasya siyang isama si Ricky sa kanyang paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang nayon kung saan siya maaaring manirahan. Si Claymore na nasa isang misyon ay sinusuri ng organisasyon paminsan-minsan. Sa pagkakataong ito, dumating ang mga nakaitim na indibidwal na may dalang bagong supply para kay Claire at naghatid ng itim na liham. Ang sulat ay nagpapahiwatig na ang isa pang Claymore ay malapit ng magising bilang isang Yoma. Kinabukasan umalis si Claire kasama si Ricky para sa kanilang destinasyon pagkatapos manirahan si Ricky sa isang bayan ng tao. Nagbaka sakali siyang lumabas ng mag-isa upang hanapin ang Claymore na nasa bingit ng pagbabago sa isang Yoma. Samantala, sa isang pagkakataon na nakatagpo ni Ricky ang isa sa mga nakaitim na indibidwal mula sa organisasyon ng Claymore. Ipinahayag ng lalaki kay Ricky na ang Claymore ay orihinal na mga tao, ang mga naging kalahating tao kalahating Yoma na nilalang sa pamamagitan ng paglalagay ng laman at dugo ni Yoma sa kanilang mga sarili. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan. Sila ay nilikha ng isang misteryosong organisasyon bilang sandata laban kay Yoma. Ang mga kababaihan lamang ang maaaring sumailalim sa eksperimento upang maging mga hybrid na nilalang at dapat nilang sugpuin ang kapangyarihan ng Yoma sa loob nila sa pamamagitan ng kanilang kalooban ng tao. Sa bawat oras na ginagamit ng isang Claymore ang kanyang kapangyarihan, ang balanse sa loob ng kanyang katawan ay bahagyang tumagilid patungo sa gilid ng Yoma. Sa huli, ang kapalaran ng isang Claymore ay maging isang Yoma bago sila tuluyang mawala ng malay at maging Yoma ay inalis sila ng organisasyon. Ang itim na liham ay ang pangwakas na karapatan ng organisasyon na ipinagkaloob sa Claymore na malapit nang mag-transform sa isang Yoma. Upang makapagimbite ng isang partikular na tao upang isagawa ang pagpapatupad, at ang itim na liham na natanggap ni Claire ay mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Ricky, at dahil sa takot na baka maging Yoma din si Claire, dali-dali siyang naabutan. Si Faye na nasa bingit na ng pagbabago sa isang Yoma ay naramdaman ang pagdating ni Claire upang magkaroon ng marangal na pagpupulong kay Claire. Pilit na pinipigilan ni Faye na ang kapangyarihan ni Yoma sa loob niya at bumalik sa kanyang hitsura bilang tao, at pareho silang iniwan ng mga tao at umaasa sa isa't isa para mabuhay hanggang ngayon. Gayunpaman, si Faye na medyo mahina sa loob sa huli ay sumuko sa Yoma sa loob niya. Bagamat gusto siyang pigilan ni Ricky, sa huli ay pinatay ni Claire ang kanyang pinakamalapit na kaibigan gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung hindi siya pinatay ni Claire sa sandaling ito, si Faye na ay naging isang walang isip na Yoma, kaya mas mabuting hayaan siyang mamatay ng may dignidad. Simula noong araw na naging Claymore sila ay selyado na ang kanilang mga tadhana. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pakikipaglaban, at sa pakikipaglaban kay Yoma maaaring pinatay nila o sa huli inalis ng kanilang mga kasama pagkatapos na maging Yoma. Ang bawat taong nagiging Claymore ay hindi makakatakas sa kalunos-lunos na wakas na ito. Sa kabilang panig, isang pag-atake ng Yoma ang nangyayari sa loob ng isang simbahan upang mabuhay. Ang pari na si Wad ay napilitang labagin ang mga patakaran at humingi ng tulong sa isang kalahating tao kalahating Yoma Claymore. Gayunpaman, bilang sagradong kabisera at isa sa pinakamahalagang lungsod sa bansa, ang mga kahina-hinalang indibidwal ay hindi pinapayagang pumasok, lalo pa ang kalahating tao kalahating Yoma Claymore. Upang maghalo sa lungsod, si Claire ay kumonsumo ng isang maliit na tableta na pinipigilan ang kanyang kapangyarihan sa Yoma. Nabawi ng kanyang mga mag-aaral ang kanilang normal na kulay ng tao, ngunit nagdudulot din ito ng pagkawala ng kanyang kakayahang makita si Yoma. Kinabukasan, nagkunwaring magkapatid sina Claire at Ricky at matagumpay na nakapasok sa lungsod. Matapos ayusin ang kanilang mga gamit, tumungo sila sa Grand Hall kung saan naganap ang insidente.
Sa pasukan ng simbahan mayroong isang misteryosong mummified figure na nakadisplay na tila mga labi ng isang dating dakilang tao. Gayunpaman sa pagpigil ng kanyang kapangyarihan sa Yoma hindi maramdaman ni Claire ang anumang Yoma aura sa loob ng simbahan. Upang maiwasang maakit ang atensyon ay inayos ng pari na sina Wad at Claire na magkita mamayang gabi. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Ricky si Claire ay tahimik na pumasok sa simbahan ng mag-isa. Hinihintay na siya ni Wad at nagpapatuloy na ipaalam sa kanya ang tungkol sa impormasyon tungkol sa mga biktima sa loob ng lungsod. Gayunpaman habang hinahanap ni Claire ang Yoma nakita siya ng mga nagpapatrulyang sundalo na agad na naglunsad ng pag-atake sa kanya. Ang mga ordinaryong tao ay hindi tugma para sa kanya at mabilis na iniiwasan ni Claire ang pagtugis ng mga sundalo. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis isa pang pag-atake ng Yoma ang nangyari sa loob ng simbahan. Kinabukasan dumating ang mga sundalo upang hanapin ang mga pinaghihinalaan na si Claire ang maalamat na Claymore, gayunpaman ininom na muli ni Claire ang tableta. Nang suriin ng mga sundalo ang kanyang mga mata bumalik ang kanyang mga pupil sa kanilang normal na estado. Walang nakitang kakaiba ang mga sundalo kaya tumalikod sila at bumalik si Claire sa simbahan para imbestigahan ang sitwasyon ng namatay. Pinaghihinalaan niya na ang Yoma na responsable sa mga pag-atake ay isang aberrant feeder, isang Yoma na nabuhay ng mahabang panahon. Ang mga ganitong uri ng Yoma ay hindi lamang may walang kabusugan na gana kundi nagiging tuso sa kanilang pag-uugali. Bukod dito ang partikular na Yoma na ito ay palaging gumagawa ng mga krimen nito sa loob ng simbahan na nagpapahiwatig na maaaring ito ay nagbalat kayo bilang isang miyembro ng simbahan. Sa gabi lumabas muli si Claire upang hanapin ang Yoma. Gayunpaman ang dalawang sundalo mula sa nakaraang gabi ay muling tumingin sa kanya. Sa sandaling makita nila ang mga silver pupils ni Claire agad silang naglunsad ng pag-atake. Tulad ng dalawang panig na nakikibahagi sa isang matinding labanan ang mga hiyawan ay muling umaalingaw mula sa simbahan. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Claire at ang Yoma na nagtatago sa kadiliman ay agad na umatake kay Claire. Upang maprotektahan ang dalawang sundalo si Claire ay nagtamo ng malalim na sugat sa kanyang tiyan. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala patuloy niyang nilalabanan ang Yoma. Ang mga sundalo ay nagtangkang tumulong sa kanya ngunit hindi katugma sa Yoma at sa halip nagiging pabigat sila kay Claire. Upang protektahan ang mga sundalo si Claire ay tinusok ng mga kuko ng Yoma. Sa kabutihang palad ang mga nagpapatrulyang sundalo ay dumating sa oras upang suportahan siya at itaboy ang Yoma. Ang walang pag-iimbot na mga aksyon ni Claire ay nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala at sa isang estado ng kawalan ng malay. Gayunpaman ang kanyang katapangan ay nakakuha ng tiwala ng dalawang sundalo. Pagkaraan ng 3 araw at gabi ng pagiging walang malay sa wakas ay nagising si Claire. Upang mailantad ang tunay na pagkakakilanlan ng Yoma sa loob ng simbahan iniharap ni Claire ang kanyang plano kay Wad. Kasama sa plano ang pagtitipon ng lahat ng tauhan ng simbahan. Hindi na siya iinom ng Yoma suppressing pill at sa halip ay ibunyag ang kanyang Claymore identity. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang mga pilak na mga mata makikilala niya ang Yoma at masusing iimbestigahan ang lahat sa loob ng simbahan. Ang mga tauhan ng simbahan ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa plano ngunit sa tulong ng mga sundalo wala silang kapangyarihang lumaban. Si Claire ay nagpapatuloy sa kanyang pagsisiyasat sa bawat tao kasama na ang pinakamataas na awtoridad ng simbahan. Ang papa na tinatrato ang lahat ng pantay at si Ricky na may dalang estatwa ay naghihintay sa pasukan. Si Claire upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Claymore ay nakatago ang kanyang pinakamahalagang sandata sa loob ng rebulto. Sa puntong ito si Wad na lang ang natitira sa investigasyon ni Claire at lahat ay nasa gilid at handang gumawa ng hakbang laban kay Wad. Ngunit sa pagkabigla ni Claire hindi si Wad ang nagkakatawang tao ng isang Yoma. Ang lahat ay nakapasa sa inspeksyon ni Claire at tiyak na may nakaligtaan siya na nakaligtaan ang presensya ng Yoma. Ang hindi namalaya ni Claire pinili ng Yoma na itago ang tunay nitong anyo. Walang ibang tao sa simbahan si Mommy ang nasa harap ng pintuan ng simbahan at pinahintulutan nito at matalinong umiwas sa lahat ng mga bantay. Si Ricky na nagbabantay sa pasukan ay ganap na walang kamalayan sa paparating na panganib. Ngunit dahil sariwa pa ang kanyang mga sugat si Claire ay walang kapare sa Yoma. Sa kabutihang palad ang dalawang sundalo ay sumama sa labanan na naibsan ang ilang panggigipit kay Claire. Nang makita ang kaguluhan ng sitwasyon agad na inihagis ni Ricky ang rebulto kay Claire.
Matapos makuha ng rebulto ang pag-atake ng Yoma, ito ay nabasag na at nagpapakita ng Claymore sa loob, at habang hawak ang kanyang sandata, tumaas ang aura ni Claire at mabilis niyang pinutol ang isang braso ni Yoma. Gayunpaman, muling bumukas ang mga sugat ng kanyang katawan, dahilan upang patuloy na umagos ang dugo. Sinamantala ang pagkakataong ito, pinatumba ng Yoma si Claire sa lupa. Agad na umikot ang laban at agad na sumugod ang dalawang sundalo. Napagtanto nila na hindi sila tugma para sa Yoma, ngunit gusto nilang maging kalasag ni Claire. Handa silang isakripisyo ang kanilang sarili kung nangangahulugan ito ng pagpatay sa Yoma at pagprotekta sa lungsod. Ginagamit ng dalawang sundalo ang kanilang mga katawan upang pigilan ang mga pag-atake ng Yoma. Sinamantala ni Claire ang pagkakataon at tumalon, at pagkatapos ay walang awa niyang hiniwa ang katawan ng Yoma. Gayunpaman, hindi niya naabot ang mahahalagang lugar ng Yoma at pinilit niyang tinapik ang kapangyarihan ng Yoma sa loob niya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang espada, ang kaibuturan ng ulo ng Yoma ay direktang nahati at nabasag ito. Sa wakas, matagumpay na naharap ang mapang-akit na Yoma, gayunpaman ang kalagayan ni Claire ay lalong nagiging abnormal. Matapos ang pilit na paggamit ng kapangyarihan ng Yoma habang lubhang nasugatan, hindi na siya nakabalik sa kanyang anyo ng tao. Alam ni Ricky na ito ay isang senyales ng nalalapit na pagbabago ni Claire sa isang Yoma, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng biglaan. Sa sandaling ito, walang oras si Claire para abutin ang itim na sulat at maghanap ng mga kasamang pumatay sa kanya, kaya hiniling niya sa matangkad na sundalo na wakasan ang kanyang buhay. Kung hindi pagkatapos niyang mag-transform sa isang Yoma, lahat ng naruroon ay mamamatay. Kaya lang biglang itinapon ni Ricky ang sarili kay Claire, dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, nakita niya si Claire bilang kanyang tanging pamilya. Kung mamatay si Claire, mamamatay siya kasama si Claire. Ang mga salita ni Ricky ay labis na naantig kay Claire na malapit ng maging isang Yoma. Sa wakas ay pilit na pinipigilan ni Claire ang kapangyarihan ng Yoma sa loob niya at bumalik sa kanyang anyong tao. Kinabukasan, umalis ang dalawa patungo sa susunod nilang destinasyon. Bago sila umalis, binigyan din ng nakatatandang sundalo ng sandata si Ricky at umaasang mapoprotektahan niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Claire. Siya ang pinakamalakas na eskrimador sa buong mundo at kailangang ibigay ng ibang Claymores ang lahat para labanan ang Yoma, ngunit hindi na niya kailangang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa Yoma. Walang kahirap-hirap niyang tinatalo si Yoma gamit ang kanyang katawan ng tao. Siya si Teresa, ang pinakamalakas na mandirigmang Claymore na nilikha ng organisasyon. Mula sa kanyang mga araw ng pangangaso kay Yoma, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang kapangyarihan sa anyong Yoma. Kaya ang kanyang mukha ay hindi kailanman nabaluktot sa anyo ng isang Yoma, kaya naman tinawag siyang Teresa the Smiling. Sa sandaling dumating siya sa isang lungsod para sa isang misyon, agad niyang nakilala ang Yoma na nakabalat kayo bilang mga tao. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang espada at umatake. Hindi niya pinapansin ang takot ng mga tao bago pa man mailabas ng Yoma ang kapangyarihan nitong lumaban, at mabilis silang pinutol ni Teresa sa loob ng ilang segundo. Ang anim na nakakatakot na Yoma na kinatatakutan ng mga tao ay pinatay lahat ni Teresa, ngunit alam ni Teresa na mayroon pa ring isang Yoma na nakatago sa karamihan. Sa isang flash ng kanyang silver irises, matagumpay niyang napatay ang huling natitirang Yoma. Ito ang lakas ng pinakamalakas na Claymore at wala ng oras para mag-react si Seven Yoma bago silang lahat ay pinatay niya. Gayunpaman, ang titig ng batang babae na iniligtas niya sa dulo ay pumukaw sa puso ni Teresa. Kinabukasan, hinahabol ng batang babae si Teresa, gustong sumama sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng mga taga-nayon kay Teresa na ang babae ay hindi taga-bayang ito dahil hindi siya makapagsalita. Hindi nila alam ang mga detalye, ngunit siya ay dinala dito ng Yoma na nag-transform bilang isang tao. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos. Tila ang batang babae ay ginamit bilang isang laruan ng Yoma na nakakaranas ng pangmatagalang pang-aabuso. Alam ni Teresa na nakikita ng babae ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas, ngunit hindi siya maaaring makaramdam ng habag sa isang babae. Gayunpaman, ilang sandali matapos umalis si Teresa, ang batang babae sa kanyang hindi natitinag na determinasyon. Nagtagumpay siyang maabutan si Teresa anuman ang mga banta nito, at ang dalaga ay nananatiling hindi natitinag, at noon lang biglang nakaramdam si Teresa ng matinding puot. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya na ito ay isang tao na magnanakaw. Hindi nakapagtataka na hindi niya naramdaman ang anumang Yoma aura tulad ng plano ng magnanakaw na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa likuran.
Pinutol ni Teresa ang kanyang braso gayunpaman mahigpit na ipinagbabawal ng organisasyon ng Claymore ang pagpatay sa mga tao anuman ang dahilan. Kung ang isang Claymore ay pumatay ng isang tao sila ay hahabulin ng buong organisasyon at kalaunan ay papatayin ng kanilang mga kasama. Ang robber gang na nalaman ang tungkol dito sa wakas ay tumigil sa pagkatakot kay Teresa. Nang makita ang pinagkaloobang si Teresa maraming lalaki ang sabay-sabay na nag-iisip ng masasamang kaisipan. Nang matuklasan ang intensyon ng magnanakaw ngumiti si Teresa sa kanila. Kung iyon lang ang pakay nila sa simula pa lang ay hindi na siya tututol. Pagkatapos tinanggal niya ang kanyang baluti na inihayag ang kasuklam-suklam na pagsasanib ng laman ni Yoma sa ilalim ng kanyang mga damit. Hanggat kayang tanggapin ng mga magnanakaw hindi siya tututol. Gayunpaman naiinis ang mga magnanakaw at mabilis silang umatras mula sa pinangyarihan. Hindi inaasahan ni Teresa na pagkatapos ng pangyayaring iyon ay susuyuan siya ng batang babae. Upang maalis ang batang babae tumalon siya mula sa isang bangin na may taas na ilang 10 metro ngunit ang batang babae ay walang takot na tumalon kasama niya. Buti na lang at may mga sanga para itago ang kanyang pagkahulog. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang nagpasya si Teresa na dalhin siya sa susunod na bayan. Sinunod naman ng dalaga ang sinabi ni Teresa na tila takot na muling iwanan. Bilang isang Claymore ang katawan ni Teresa ay nabago at hindi nangangailangan ng maraming pagkain ngunit naghahanda pa rin siya ng pagkain para sa batang babae araw-araw. Kaya ang dalawa sa kanila ay nagsimula sa isang paglalakbay ng magkasama at pinapanood ang batang babae na umaasa sa kanya. Hindi napansin ni Teresa na nagsimula ng umikot ang mga takbo ng kapalaran. Binigyan ni Teresa ng pangalan ng babae tinawag siyang Claire. Pangalan iyon ng isa sa maganda at dalisay na kambal na Diyosa. Ang pangalan ng isa pang Diyosa ay Teresa at hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa susunod na bayan at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala ang magnanakaw na pinutol ang braso ni Teresa na naghahangad na makaganti ay lihim na sumusunod sa kanila sa lahat ng panahon. Natural na naramdaman ni Teresa ang presensya ng magnanakaw ngunit bilang isang Claymore hindi niya kayang pumatay ng tao. Isa pa ayaw niyang masaksihan ni Claire ang dilim ng mga matatanda habang tulog si Claire kaya nagkusa si Teresa para mahanap ang sumusubaybay na tulisan. Ang lalaki ay napuno ng galit sa sandaling ito nais na punitin si Teresa. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Teresa na kahit na may mga patakaran na namamahala sa kanyang mga aksyon kung talagang sinubukan niyang patayin siya lalaban siya upang protektahan ang kanyang sarili. Alam ng lalaki na hindi lang uupo si Teresa at maghihintay at hindi rin niya papatayin si Teresa ngunit ipapahiya niya ito at dudurugin ang pride at pagpapahalaga sa sarili sa kritikal na sandali. Pumulot ng bato si Claire at ibinato sa magnanakaw at ito ay lubos na ikinagalit ng lalaki at agad niyang sinimulan ang pagsuntok at pagsipa kay Claire at pagkatapos tinangka niyang patayin si Claire. Tuluyan ng inilabas ni Teresa ang kanyang sandata at sinabi niya sa kanya na kapag hindi siya umalis kaagad kahit na siya ay tutugisin ng organisasyon papatayin siya nito. Dahil sa takot sa balak na pagpatay ni Teresa tumalikod ang magnanakaw at tumakas. Matapos mailigtas ay itinapon ni Claire ang sarili sa mga bisig ni Teresa. Umiyak siya at sinabi kay Teresa hindi ba masakit para sa iyo? Sa simula pa lang ay ramdam na niya ang sakit sa mga mata ni Teresa. Hindi niya sinusundan si Teresa dahil iniligtas niya siya ngunit dahil gusto niyang samahan ang Claymore Warrior na ito na may ngiti sa kanyang mukha ngunit nagkikimkim ng matinding sakit sa loob. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Claire naramdaman niya ang paghihirap sa puso ni Teresa at mula noon tila unti-unting natutunaw ang nagyayelong puso ni Teresa. Kinabukasan dinala ni Teresa si Claire sa isang bagong bayan. Matapos itaboy ang Yoma sa bayan hiniling niya sa mga residente na alagaan si Claire dahil gusto niyang bumalik si Claire sa normal na buhay ng tao. Kung patuloy niyang susundan si Teresa maaaring mapatay siya ni Yoma anumang oras. Gayunpaman ilang sandali bago makaalis si Teresa nakita niya ang grupo ng mga tulisan na nakasalubong niya noon na tumakbo diretso sa bayan. Sa sandaling iyon sa wakas ay napagtanto ni Teresa ang nangyayari. Sa simula pa lang ay plano na ng grupo ng mga tulisan na puntiryahin ang liblib na maliit na bayan na ito. Gayunpaman hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat dahil sa presensya ni Yoma sa bayan. Nang malaman nilang inalis na ni Teresa ang Yoma ay agad nilang sinimulan ang kanilang operasyon. Nang magmadaling bumalik si Teresa sa bayan naging impyerno na ito ng tao.
Nag-aalala na hinanap ni Teresa ang kinaroroonan ni Claire at nang makita ang pagdating ni Teresa ipinagpatuloy ng mga tulisan ang kanilang walang awang pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Alam nilang hindi sila papatayin ni Claymores at walang balak si Teresa na makialam sa kanilang mga kilos hanggang sa makita niya ang isang naghihingalong si Claire na kinaladkad ng tulisan na pinutol niya ang kamay. Baka sa mukha ni Teresa ang galit sa unang pagkakataon kaya agad niyang pinugutan ng ulo ang tao. Napatingin si Teresa sa mga taong ito na mas nakakadiri pa sa mga demonyo at hindi na niya nakayanan at napagtanto ng lahat ang takot ni Teresa, ngunit huli na ang lahat. 12 ng mga tulisan ang magkasunod na namatay sa ilalim ng espada ni Teresa. Sa sandaling iyon nasaksihan ng isang sugo mula sa organisasyon ng Claymore ang lahat. Walang sino man ang maaaring lumabag sa mga tuntuning itinakda nila kaya mabilis silang nagpadala ng 5 Claymore para tugisin si Teresa. Sa puntong ito walang intensyon si Teresa na lumaban at ang huling hiling niya ay malaman lamang kung paano sila haharapin ni Claire. Ngunit hindi sinabi sa kanya ng lalaking nakaitim dahil ayaw niyang magsayang ng oras sa pakikipag-usap sa isang taong malapit ng mamatay. Gayunpaman hindi nakayanan ni Teresa na iwan si Claire sa huling sandali. Sa isang solong welga tinapos niya ang 5 Claymores at para kay Teresa sa sandaling iyon si Claire ang tanging dahilan niya para mabuhay. Mula noon ipagkanulo niya ang organisasyon at mabubuhay para kay Claire. Dahil sa pagtalikod ng pinakamalakas na Claymore na wala ng mukha ang organisasyon. Upang maalis si Teresa nagpa siya ang organisasyon na ipadala ang pangalawa hanggang ika-5 pinakamakapangyarihang Claymores. Si Noel ang 5th rank Claymore, si Sofia ang pang-4 na ranggo na si Claymore, si Elena ang ika-3 ranggo na Claymore at ang bagong dating na si Priscilla na umakyat lang sa pangalawang pwesto. Sa loob lamang ng ilang buwan siya ay tumaas mula sa isang baguhan tungo sa pangalawang ranggo na posisyon kahit na siya ay isang maliit na batang babae. Walang nang-ahas na maliitin ang kanyang napakalakas na lakas at tulad ni Teresa ang kanyang lakas ay nakasalalay sa katotohanan na kaya niyang sirain ang lahat ng Yoma na nakatagpo niya at hanggang ngayon ang hindi pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa Yoma. Sa kabilang panig matapos itaboy ni Teresa ang Yoma sa bayan nagpa siya siyang pansamantalang manirahan dahil gusto niyang magpahinga si Claire at mabawi ang kanyang lakas. Gayunpaman hindi nagtagal para masubaybayan ng mga humahabol ang aura ni Teresa at mahanap siya. Dumiretso sila sa kwarto ni Teresa pero hindi nila alam na hinihintay na pala sila ni Teresa. Si Elena sa partikular ay tiwala sa kanyang napakabilis na espada. Ang hindi inaasahan ni Elena ay ang ipinagmamalaki niyang high-speed swordsmanship ay walang kahirap-hirap na man-neutralize ni Teresa. Di nagtagal sumama ang iba sa pag-atake ngunit mahusay na na-neutralize ni Teresa ang bawat pag-atake nila. Nang mga sandaling iyon dumating na si Priscilla sa likod ni Teresa at wala siyang balak maglunsad ng sneak attack. Ngunit bilang isang taong na-brainwash ng organisasyon sa mahabang panahon inunin niya ang mga patakaran ng organisasyon higit sa lahat. Sa kanyang mga mata si Teresa na lumabag sa mga patakarang iyon ay hindi mapapatawad. Bagaman bata pa si Priscilla ay nagtataglay ng matinding lakas at sa kanilang unang pagtatagpo nilabanan niya si Teresa sa pantay na katayuan. Gayunpaman tanging si Elena na minsan nang humawak sa pangalawang ranggo ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit napanatili ni Teresa ang kanyang pinakamataas na ranggo sa mahabang panahon. Ito ay dahil ang kanyang kakayahang manipulahin ang enerhiya ni Yoma sa loob ng kanyang katawan ay walang kapantay. Para sa bagong na-promote na second rank na si Priscilla maaari rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng Yoma energy sa sukdulan. Gayunpaman unti-unti niyang nahuhulog ang kanyang sarili sa labanan. Si Priscilla ay wala pa ring karanasan at kung may sapat na panahon baka malampasan niya si Teresa sa hinaharap. Ang 3 pang Claymore ay hindi na tumayo bilang mga manunood at nagpa siya silang magsanib puwersa at alisin si Teresa. Gayunpaman pagkatapos ng isang maikling palitan na natiling masakit si Teresa habang lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala. Napagtanto nila na kung magpapatuloy sila lahat sila ay mamamatay sa pamamagitan ng espada ni Teresa. Sa pagsasakatuparan na iyon gumawa sila ng desisyon na ilabas ang buong kapangyarihan ng kanilang Yoma energy. Bilis man o lakas nakaranas sila ng qualitative enhancement ngunit nagawa pa rin ni Teresa na sabayan ang mga pag-atake ng madali. Habang umiiwas si Teresa sa mga pag-atake nagawa niyang masaktan ng husto si Elena na siyang pinakamaraming karanasan. Sa wakas ay naunawaan ni Elena na lahat sila ay minamaliit ang tunay na kapangyarihan ni Teresa. Kahit na nagsanib puwersa silang 4 hindi man lang naibigay ni Teresa ang kanyang buong lakas.
Hindi nagtagal lahat ng apat na Claymore ay natatalo at si Teresa ay tumayo sa harap ni Priscilla. Alam niya na kung hahayaan niyang lumaki ang talentadong babaeng ito walang alinlangang siya ang magiging pinakamabigat na karibal niya sa hinaharap. Sa makatuwid pinag-isipan ni Teresa na alisin ang banta minsan para sa lahat at sa sandaling ito si Priscilla ay walang naiwan kundi ang takot ang lakas at respeto sa sarili na ipinagmamalaki niya ngunit sinira ito ni Teresa. Gayunpaman sa huli ay pinili ni Teresa na huwag siyang patayin. Ayaw niyang masaksihan ni Claire na bata pa ang ganoong eksena bilang pinakamalakas sa kanilang lahat at hindi siya dapat ma-intimidate sa ganoong future prospect sa pag-iisip na iyon kinuha niya si Claire at iniwan ang bayan. Sa sandaling iyon mabilis na ginamit ng mga nasugatan ang kanilang kapangyarihang Yoma upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Gayunpaman si Priscilla sa kabilang banda ay ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak dahil hindi lamang siya dumanas ng matinding pagkatalo sa kamay ng isang taksil laban sa organisasyon ngunit siya rin ay naligtas ng kanyang kaaway. Dahil sa matinding kahihiyan hindi na napigilan ni Priscilla ang kapangyarihan ni Yoma sa loob niya. Bilang resulta isang napakalaking pagpapakawala ng enerhiya ni Yoma ang tumalon mula sa kanyang katawan na nagdistort sa kanyang mukha at si Priscilla ay muling naglunsad ng pag-atake kay Teresa. Alam ni Elena na si Priscilla ay nabaliw sa galit at pilit na pinakawalan ang kapangyarihan ni Yoma sa loob niya. Nanatiling kalmado si Teresa sa harap ng pagtugis nito at kahit na ilabas ni Priscilla ang kanyang Yoma power hinding-hindi niya mapapantayan si Teresa. Bilang isang half-human half-Yoma Claymore warrior kapag inilabas nila ang 10% ng kanilang Yoma power nagiging golden ang kanilang mga mata. Kung ilalabas nila ang 30% ang kanilang mukha ay magbabago sa isang pangit na hitsura. Gayunpaman kapag naabot na nila ang 80% ang Claymore ay ganap na magbabago sa isang Yoma. Naramdaman ni Teresa na kasalukuyang umabot sa 70% release ang Yoma power ni Priscilla gayunpaman hindi pa rin siya nakikita ni Teresa bilang isang banta. Gayunpaman ang kamalayan ni Priscilla ay nagsimulang lumabo at patuloy niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng Yoma sa loob niya. Napagtanto ni Teresa na hindi siya makakapagpatuloy sa landas na ito kaya nagdesisyon siyang ilabas ang sarili niyang kapangyarihan sa Yoma sa unang pagkakataon. Habang ang kanyang mga mag-aaral ay naging ginto ang lakas ni Teresa ay tumaas ng husto at nagsagupaan ang dalawang malalaking puwersa sa lambak. Sa wakas ay naunawaan ni Elena ang kakilakilabot na lawak ng kumpara kay Priscilla na nanganganib na maging isang Yoma at inilabas lamang ni Teresa ang kanyang kapangyarihan sa Yoma na sapat upang baguhin ang kanyang mga mata. Di nagtagal si Priscilla ay paulit-ulit na sinaktan ni Teresa na hindi nakaganti at ayaw ni Teresa na patayin si Priscilla. Nais niyang agad niyang sugpuin ang kanyang Yoma energy at bumalik sa pagiging tao. Gayunpaman inilabas ni Priscilla ang lahat ng kapangyarihan ni Yoma sa loob niya sa pagtatangkang talunin si Teresa at ngayon ay hindi na niya maibabalik ang kanyang anyo bilang tao. Nagsisi si Priscilla sa kanyang ginawa at nakiusap siya kay Teresa na tulungan siyang mabawi ang kanyang pagkatao ngunit walang kapangyarihan si Teresa na gawin iyon. Ang tanging magagawa niya ay patayin si Priscilla bago siya tuluyang mag-transform sa isang Yoma. Ngunit biglang sumalakay si Priscilla at pinugutan ng ulo si Teresa sa isang pagsalakay. Kasunod nito ang katawan ni Priscilla ay sumailalim sa isang kakatwang pagbabago na namamaga sa anyo ng isang Yoma. Siya ay naging isang nagising na nilalang na isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa mga Yoma. Si Priscilla ay ganap na nawala ang kanyang pagkatao at bilang isang Yoma ang kanyang puso ay walang iba kundi ang pagnanais na pumatay. Agad namang pinalibutan ni Elena at ng iba pa si Priscilla ngunit sa loob ng ilang segundo ang tatlong nangungunang Claymore Warriors ay nakatagpo ng isang malagim na pagtatapos sa mga kamay ni Priscilla. Gayunpaman hindi nagpakita ng interes si Priscilla sa mahinang tao na si Claire ni hindi man lang siya tinitigan. Dahil doon mayabang na umalis si Priscilla sa eksena at iniwan si Claire na hawak ang pugot na ulo ni Teresa at sumigaw sa dalamhati. Pagkalipas ng ilang araw si Claire ay sumailalim sa mga eksperimento na inayos ng Claymore Organization. Matapos ma-infuse ng laman at dugo ni Teresa si Claire ay naging Claymore Warrior mismo.